Hello po. Ngayon po is magde-demo tayo ng update regarding sa Piso Car Wash controller po natin. So itong controller na to is meron na siyang initial device na nasa market. So ito is an improvement para mas madali siyang gamitin at mas madali siyang i-install. So ito yung update ng product. So dalawang part siya. So kung makikita nyo is nasi-separate yung dalawang part. So, yung unang part is yung sa SSR. So, dito sa SSR is merong PCB board na kinakabit para wala ng wiring din, nididikit na lang natin dun sa main board. So, sa ngayon, ang meron tayo dito is 40 amp capacity. So, since merong iba't ibang ampere range yung SSR. So, ayun, pare-parehas yung dimension nila. So, ibig sabihin, itong controller natin is magfi-fit siya sa 60, sa 80 amp, at saka sa 100 amp. Depende sa application or depende sa rating ng pressure washer na ginagamit para sa piso car wash. So, ito yun. So, para makita nyo lang, so, natatanggal itong board dito sa screw terminal. Yan. So, natatanggal siya. Yan, kakabit lang siya. So, ang purpose kasi nito is para wala ng wiring na gagawin. Salpak-salpak na lang. Then, ang maganda pa dito, hindi mo na ito kailangan i-mount kasi kung mapapansin nyo, yung SSR, meron siyang dalawang butas. Ayan, saka dito sa baba. So, dyan nyo lang siya i-screw kasi ang mas maganda na is sa metal din siya nakakabit kasi ang purpose ng likod ng SSR is heat sink. So, para sa heat dissipation pag nagra-run yung pressure washer. So, yun. So, pag kinabit is simple lang. Meron lang siyang header pin, female sa male. So, ayan. Kakabit lang siya. So, ayan. So, kumbaga ito, ready na siya to use. So, ang parts naman niya is meron siyang tatlong button para sa programming ng time. So, ito automatic yung time settings dito. Isang minimum na pwedeng i-program is 1 minute. Then, meron siyang high current PCB terminal na direct to 20 na po ito. So, meron kanya makikitang input saka output, two lines. So, yung input basically to 20 volts. Then, yung output, diretso na yan sa motor. Then, meron din siya ditong GST connector na 5 pins saka 12 pins. So, itong 12 pins na to is kaya siya, itong 12 pins na is para sa display o sa 7 segment display. Then, ito namang nasa gilid na 5 pin is para sa coin slot saka sa push button kung gusto nyong magkaroon ng start pause na function yung piso car wash nyo. So itong 12 pin na to is dinesign to para mag-fit din yung sa Alan na display. Kasi example gusto nyong magpalit lang ng timer saka ng relay. Normally kasi yung Alan hindi siya design para sa high current rating. So kung gusto nyong gumamit ng SSR saka itong timer board, so hindi mo na kailangan tanggalin yung display na nakakabit dun, yung 7 segment na display. Yung kagaya nito, hindi mo na siya kailangan tanggalin sa box mo. So, ang gagawin nyo lang is tatanggalin nyo lang yung JST connector niya, then fit na po siya dito. So, magpi-fit lang siya sa 4 digit. So, hindi siya design para sa 3 digit na Alan. So, sa 4 digit, pwede siya. Pero during operation, ang gagamitin lang na display is 3 digit. So, yung pang 4 digit dito is wala siyang display. Yung original niya na display is ito talaga siya. So 12 pin din siya. So pwedeng kayong gumamit ng ganito or yung Alan.
So, match lang din. So, kaya 3 digit lang kasi ito talaga yung original design niya is 3 digit. Display coverage lang siya. So, ito kung Alan. Yan. So, sa connection naman is, ang GST naman is hindi siya pwedeng baliktarin dahil may mga notch siya para mag-connect. So, ika-connect mo lang ng ganyan. Ayan, ready na. Ayan. Tapos, ito mayroon na akong connector dito na ginawa. Although wala kasi akong push button ngayon. So, ito is nakakonect lang siya dun sa, direct lang siya sa universal coin slot. O basically, pwede mo rin siyang gamitin sa S-type na slot. Kasi ang S-type na, same lang naman yung connection. So, BCC ground saka yung coin signal. So, yung sa connector naman, meron siyang color coding. Red means 12 volts, then yung black is ground, then yung white is signal. So, kung titingnan nyo yung mga universal coin slot, ganun din yung connection niya. Ay, ganun din yung color coding niya. At ganun din sa S-type. So, yung S-type, meron din siyang color coding na similar dito. So, since GST rin to, so hindi mo rin siya makakabit ng baliktad dahil nga may notch din siya. So, kakabit lang natin ng ganyan, no? Ayun. So, yun. Almost ready na siya. Ang gagawin lang natin is, kakabitan na lang ng power para gumana siya. So, yun. So, madali lang, again, madali lang siyang ikabit. Basically, uunahin mo lang ikabit yung, i-screw yung, yung SSR. Then, yun, fit na siya. Hindi na siya pwedeng galawin. Wala ka nang masyadong ikakabit. And sa wiring naman, direct connection naman lahat. Wala nang masyadong madaming wiring. Hence, hindi kayo makakakamali masyado. So ngayon, is kukunik natin sa 220. So, ito meron akong 220 socket, sorry, plug. So, ikakabit ko lang dito sa input. So, ayan, kung mapansin nyo sa input, 220, and since wala akong pressure washer, so meron lang ako ditong 14 watts, so mahina lang to na motor. So kakabit mo lang yan, 220 to ng motor. Ayan, 220 na motor, kakabit mo lang siya sa output. So since 220 siya, basically wala naman siyang polarity, kahit saan mo lang dyan sa kabit. Ayan. So yan yung connection. Itong module na to is a prototype, so itong test module siya. So once na ma-release na siya sa market, basically hindi mo rin to mababaliktad, kasi meron din siyang level kung saan siya magmamatch, kung anong pin with respect sa SSR. So kaya hindi ka rin magkakamali sa pagkabit. Then yun. Kung mapansin nyo, direct connection lahat, 220, motor output. So, dito rin nakakabit yung pressure washer kung may pressure washer na. Then, direct na rin sa coins. Wala ka ng external power supply para sa coin slot, diretso na rin. Then, in display, kung may Alan, compatible din siya sa Alan. So, ngayon, ipa-power up na natin siya. So, ilalagay ko siya dito para makikita. Ayan na. So, yun, sasaksak ko na. So, make sure lang natin. Itong dalawang extra dito is para sa push button. So, wala akong push button. So, mamaya papakita ko na lang siya na touch na lang siya para sa simulation ng push button. So, yan na. Nagpa-power up na. So, kung mapapansin nyo, 3 digit lang yung ginagamit dun sa Alan. Kasi ang original design niya talaga is 3 digit. So, ito yung standby mode niya. So, bakit dash line lang is kasi ang 7 segment is nagko-consume siya ng, kasi LED siya, so nagko-consume siya ng power. So, kung mas konti lang yung naka-on na segment, basically less power lang during standby mode, or kung hindi ginagamit yung
pressure washer or yung piso car wash nyo na business. So, sa settings naman ng program, simple lang. So, dito, kung kanina, sinabi ko may tatlong button. So, meron siyang mode, down, saka up. So, basically, yung mode, change na lang from operation mode to program mode. Then, yung up and down, basically, para mag-select ka ng time. So, automatic, every number na lalabas dito is in minutes. So, ito is naka-set siya for minutes. So, assuming gusto natin siyang every hulog ng coin is 2 minutes. So, pipress mo lang yung mode. So, magiging 0 siya. Then, pipress mo lang yung up para ma-meet mo yung 2. So, kung 2, ibig sabihin 2 minutes yan. So, pag yan yung desired time na gusto mo, 2 minutes, press lang yung mode ulit. So, babalik siya dun sa standby mode. So, once na bumalik sa standby mode, ibig sabihin, naka-function na siya. Ay, sorry, naka-program na siya. So, itong itong universal coin slot is naka-program siya. Pag piso, isang pulse. Pag 5, 5 pulse. Then pag 10, 10 pulse. So, may mga tutorial nito kung paano i-program sa YouTube. Pwede nyo nang i-watch. So, dito, ibig sabihin, every pulse, meron kang 2 minutes. So, example, ginamit mo siya sa S-type naman. So, yung S-type naman kasi is isang pulse lang siya. Kahit piso, 5, or 10 man siya. Piso or 5, ginamit mo. Kasi isang, wala kasing controller yung sensor ng S-type. So, hindi mo siya mapoprogram to different pulse. So, example, kung 5 pesos, 3 minutes, ibig sabihin gagamit, kung example lang gusto mo is 5 pesos, 3 minutes, so din may S-type ka, so bibili ka ng 5 peso coin, then ipoprogram mo siya ng 3 minutes. Ibig sabihin, every hulog ng 5 peso, automatic 3 minutes yung lalabas. Yun ay kung S-type yung gagamitin mong coin slot. So dito naman is universal for testing purposes. So every pulse, kagaya na program natin, 2 minutes siya. So ibig sabihin, pag ulo ko ng piso, lalabas siya ng 2. Pag 5 naman, then basically, kasi kagaya na sinabi ko, pag 5 yung hinulog ko, 5 pulse yun. So, ibig sabihin, 5 times 2 na nakaprogram. So, 10 minutes. So, ngayon, isuhulog ko yung, hulog natin ng piso. So, dapat ang lalabas dito is 2 minutes. Ay, hindi na program. Ayan. So, makikita nyo 2 minutes. So, itong motor is umiikot. Hindi ko alam kung ayan, nakikita nyo. Kasi naka-on siya. So, iikot lang siya. Then, pwede mo siyang i-pause. Ayan, nag-stop yung ikot. Then, naka-pause yung time. So, ito naman yung feature na to is kung gusto mo lang lagyan. Pero basically, pwede naman siyang wala during actual operation. Kasi syempre, magkakaroon pa to ng delay sa time operation na use. Kasi, syempre, pwede niyang tagalan yung paggamit by magpo-post ka ng operation. So, ayan, kung mapapansin nyo, continue lang siya. At pala 1 minute lang yung tinry para mas maliit lang yung time. So, yun. Ipopost ko muna yung video para, or wag na kasi para baka sabihin nyo dinadaya. So, hahaba lang yung video pero yun, makikita nyo makikita nyo pag nag-zero na, mamamatay itong motor. Yun, basically, mag-zero lang siya. So, yan lang po yung operation. So, basically, mas maliit yung footprint niya kumpara dun sa Alan timer. Mas madali siyang ikabit. Then, direct na lahat. Wala nang wiring masyado. Direct na lahat ng connection. So, mas madali na siyang install. So, kung gumagawa po kayo ng piso car wash, mas mabilis yung setup time nyo kasi wala na kayong iwa-wire na madami. So, pagkabit, salpak-salpak na lang yung GST connector. Then, yun. Usable na siya kaagad. So, hintayin natin na para mamaya try natin yung 5 peso coin. So, yung 5 peso coin, dapat ang ilalabas niya is 10 minutes kasi nga
2 na program, then 5 na pulse, so 2 minutes. So, syempre pag kayo na yung, pwede nyo naman kasing gawin na itong coin slot is i-program nyo siya ng 5, accept siya ng 5, accept lang siya ng 5, ng lahat ng klaseng 5, then, example, 5 peso for 3 minutes, then isiset nyo lang siya ng 3 minutes, then ito, ipoprogram nyo siya ng 1 pulse lang sa 5 peso, para pag hulog ng 5, 3 minutes lang ilalabas. Ayan, so, 0 na siya, standby na din, patay na yung motor. So ngayon, nuhulog ko tong 5. So dapat, kasi na-program natin 2 minutes, 5 pulse to. So ibig sabihin, 10 minutes dapat. Ayan, so 9:59. Naka-on din naman to. Then, yan. So ngayon, kung 9 yan, maghuhulog ako ng piso, so dapat mag-a-add siya ng 2 minutes. So dapat 11. Ayan, so 11.4. So, since 3 digit lang, yun, itong last digit is ito yung first digit ng second. So, ito, matagal. So, kaya yun. So, siguro yun lang yung demo video kung paano gamitin itong bagong update sa car wash. So, meron po itong ibang model. Kung ibabrowse nyo yung YouTube, itong YouTube channel na to, may ibang model po ito para sa car wash. Although yun kasi is hindi siya design na ganito ka-compact. So medyo mag-wiring pa ba yun kasi naka-separate pa tong SSR. So baka tanungin nyo pala ako bakit SSR. Ang maganda kasi sa SSR is that wala siyang mechanical moving part. So ibig sabihin wala siyang chances of stock up. Normally yung kasi na nangyayari, especially pag high current, parang nagkakaroon ng wheel during operation kaya nag-stock up siya. Then hindi siya coil. Wala siyang coil pala. Unlike yung mechanical na relay is may coil siya which during operation is mas malaking current yung kinakain nun, kina-consume. Kumpara sa SSR. Kasi yung SSR is just an ano lang siya, LED. Yung tina-turn on and off mo. Tapos yung uh, ang mechanical is wala siyang heatsink. Kung example, kung 30 minutes siyang ginagamit, iinit siya kasi may contact ka doon. Ito kasi may heatsink siya, so madi-dissipate niya yung heat. So kaya mas reliable tong SSR or mas efficient dahil uh, na nailalabas niya yung heat energy. Hindi siya talaga nagkakaroon ng heat during operation dahil nga dun sa uh, meron siyang heat dissipation na uh, parts na nakalagay. So, yun. Kaya mas stable tong SSR unlike sa mga mechanical. And kung gusto nyo ng mas malaking current, example 60 amp po, 80 or 100 amp, meron kayong mabibiling SSR na same dimension naman. So, ibig sabihin, fit lahat, mapifit yung timer natin dun sa module na para sa SSR. So, yun po. Browse nyo lang po yung ibang video dito sa YouTube channel para po sa ibang controller na pwede nyo magamit sa business nyo. So, thank you po. Thank you po sa panonood. Ayan, so 8. Kanina, nagdagdag ako ng 1. December may 2 na 2 minutes na additional day. 10 minutes yan. So, by the way, hindi ka pwedeng makapag-program nito during operation. Ayan, hindi mo siya nagagalaw. Hindi mo mapaprogram during operation. So, mapaprogram mo lang siya during, syempre kung hindi na siya operation. So, pause lang natin, try. Ayan, so makikita mo patay yung motor. Ayan, patay yung motor. Pause yung time. On ulit. So, yun. Option lang yan in case gusto nyo. So, yun po. Maraming pong salamat sa panonood at baka magamit nyo tong device na to or yung product na to sa isa sa mga uh, business nyo. So, kung gusto nyo magpalit ng timer at gagamit kayo ng SSR, so ito. Pwede nyo po siyang gamitin. So, salamat po sa panonood.